At muli po, wini-welcome po natin ang mga tiga Gideon International sa pangunguna po ni Attorney Earl Ruelo. At mamaya po magre-report po sila patungkol po kung ano po yung kanilang mga na-accomplish patungkol po sa kanilang sa pinagkaloob po ng ating Panginoon na ministry po sa kanila. Kasama rin po nila yung kanilang mga misis, ang tawag po sa kanila ay yung mga auxiliary. Magandang umaga po sa inyo. At ngayon po, sino po yung masaya na naririto siya sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Dapat lang po, dapat lagi po tayong nagagalak, lagi pong bukas yung ating puso, yung ating kaisipan, natanggapin po natin ang mabuting balita na ito po yung nagbigay ng ng pagbabagong buhay po sa atin. Nabago po tayo dahil sa magandang balitang ito. Last January po, atin pong tinalakay o naging paksa po natin, naging tema po natin patungkol po kung paano po tayo yung run the race. Kung paano po tayo tumakbo. Bilang mga mananampalataya, buhay mananampalataya. Kaya yung una po nating naging topic doon, run the race, yung una? Focus. Pangalawa po, run the race with endurance. Pangatlo po, run the race without baggage. At yung pinakahuli po nung last Sunday, run the race with unwavering faith. At ngayon naman po, ang bilis ng panahon, natapos na ang January, first day po ng February. Sunday, February 1st. At ngayon na tatalakayin po natin kung paano po naman yung pinaka-best, how to experience the best of God's love. Tandaan po natin, ang ating Diyos, noon pa man, ang Kanya pong plano sa atin, sa sangkatauhan, ay yung pinaka-best, pinaka-mabuti, ang Kanyang plano. Kaya nga po, nilalang niya ang kalawakan, napakaganda. Nilalang din niya po ang mundo. Napakaganda rin po yan. Lalong-lalo na bago niya po nilalang ang tao, ano po ang ginawa niya sa Garden of Eden? Kinumpleto niya po. Napakaganda po lahat ng nasa Garden of Eden. Wala na pong hahanapin ang tao dyan. Kaya po, yung kabutihan ng ating Panginoon, wala pong salita na pwede po nating sabihin kung hindi lang salamat, Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito, hayaan po ninyo na pag-aralan po natin kung paano pa po natin mararanasan how to experience the best of God's love through faith in Jesus Christ. Kaya yung una po nating topic ngayon ay may pamagat po na experience God's best love through faith in Jesus Christ. At ito po ay pag-aaralan natin, meron po tayong 3 puntos dito. At ang dalangin ko po, ang kahilingan ko lang po sa inyo, hayaan po ninyo na ang banal na espiritu ang kumilos po. Para po lubos nating maunawaan. Hindi lang po natin pinakinggan kung hindi po lubos o tumarak po, maiukit sa ating puso ang bawat salita ng Diyos na ating pong maririnig sa umagang ito. Basahin ko lang po ang Jeremiah 29:11. Ito pong verse na ito, karamihan po sa atin, favorite life verse po natin. Napakaganda po kasi. Pero dapat po nating maunawaan kung ano yung konteksto nito. Ito pong Jeremiah 29:11, ito po ay tinagubilin, sinabi ng ating Panginoong Jesus, si Yahweh, nung panahon po nila sa mga Israelita na nasa Babylonia, na kinuha po ni Nebuchadnezzar. Ginawa niya pong bihag, kinuha niya yan, dinala niya sa Babylonia. At dito po, sinabi ng ating Panginoon, sa shortcut ko na lang po, after 70 years, sabi niya po, ibabalik ko kayo kung saan yung lupang ipinangako ko sa inyo. Kaya doon sa verse 11, dito niya po sinabi na, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Tayo pong lahat ay sumandaling pumikit at manalangin. Salamat po, Panginoong Jesus.
na kami po, Panginoon, ay inyong dinala sa loob ng bahay-sambahan na ito. Iningatan mo po kami sa aming pagpunta rito. Pagkagising pa lang namin, nadama na po namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa't isa sa amin. Kung paano po ninyo, Panginoon, iningatan ang bawat isa't isa sa amin habang kami po ay nahihimbing, natutulog kasama ng aming mga kanya-kanyang pamilya. Maraming salamat po sa pagpapala rin na inyong ipinagkaloob, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Itong buhay po namin, itong katawan namin, Panginoon, na walang karamdaman. Binigyan mo kami ng kalakasan na hindi lang physical, kung hindi, lalong-lalo na ang spiritual namin, Panginoon Diyos, relasyon po sa inyo. Ang dalangin ko po, Panginoon, buksan po ninyo yung mata ng aming mga puso, mata ng aming pangunawa, upang lalo pa po naming tanggapin na may kagalakan, Panginoon, kasiyahan, ang iyong mga salita, Panginoon. Iukit mo ito sa aming mga puso. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Dalangin ko rin po kung sino yung humihingi dito ng kalayaan sa anumang uri ng bisyo. Bisyo sa droga, bisyo sa sugal, bisyo sa babae, Panginoon Diyos. Anumang klaseng bisyo na ito, Panginoon Diyos, alam ko po, binigyan na ninyo ng kasagutan. Sila po ay naging malaya na po sila, Panginoon. Yung humihingi ng kagalingan, in the mighty name of Jesus, ang sabi mo sa iyong mga salita, that by your stripes we are healed. Panginoon, maraming salamat. You are our great provider, Panginoon Diyos. Salamat po at ang salita mo ang siyang magiging salita ko, Panginoon Diyos. Panginoon, ilagay mo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Lukuban mo po ako ng iyong banal na dugo, Panginoon. Panginoon Diyos, amin pong nire-rebuke, aking nire-rebuke ang anuman ang gawain ng kaaway, yung distraction sa aming mga kaisipan na kanya nilalagay, amin nire-rebuke ito. In Jesus' name, hindi po namin ito ini-entertain, Panginoon. Maraming salamat po sa gagawin mo sa amin sa umagang ito. Sa iyo po lahat ang kapurihan at kapasalamatan, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you." Batid ko ng lubos ang aking plano sa inyo, ang sabi niya po sa mga Israelita. Pero ito po ay inaangkin din natin. Dahil napakaganda pong verse, pero dapat po nating maunawaan yung dinideklara po ng Diyos na declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Yung prosper po na salita rito, karamihan naka-mindset po tayo, parang mga, yung financial, material na bagay. Yan ang iniisip natin. Pero yung malalim pong ibig sabihin ng prosper dito, sa Hebrew, sa salitang yung shalom. Alam po ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng shalom? Naririnig po ninyo ito. Tuwing tayo po ay matatapos o kaya nagbabatian po tayo, shalom. Ang ibig pong sabihin ng shalom, peace, health, wholeness, protection, completeness, safety. Yan po yung ibig sabihin ng shalom. Hindi lang po basta salita yan. Napakalalim po yan. Na kompleto po yan kapag binigkas po natin. Kaya nga, naririnig po ninyo sa amin, shalom. Ang pagbati po namin sa inyo. Dahil kompleto po yan. Yan po yung ibig sabihin ng prosper. Kaya nga, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang Diyos po, sa kanyang pagka-Diyos, talaga pong ang gusto niya, maranasan natin dito pa lang sa lupa, maranasan na natin yung kaginhawaan, yung pag-ibig niya, yung inihanda niya sa atin. Kaya po doon sa the Lord's Prayer, ang sabi doon? Thy will be done on earth as is in heaven. Kung ano yung nasa langit, kapayapaan yung nasa langit po, ang gusto ng ating Panginoon, kapayapaan, maranasan na natin dito pa lang sa lupa. Kasaganaan, yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga po, hayaan po ninyo, lalo pa natin pag-aralan ito. Yung una po nating, topic ng pag-aaralan, ito pong una, kung paano po natin maranasan ang pinaka-best, how we can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ if you, number 1 po, acknowledge Him as Lord and Savior. Yan po yung isa sa pinaka-best na atin pong natanggap. Kung kikilalanlin,
kung ano po natin, i-admit po natin, i-confess natin, i-receive po natin, tatanggapin natin, i-recognize po natin. Sabi po niya, na ang ating Panginoong Jesus, siya lang po ang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Parang hindi po kayo sumasang-ayon. Ang ating Panginoong Jesus lang po, tandaan po natin, siya lang po ang Panginoon at tagapagligtas. At wala na pong iba. Hindi po yung Papa na nasa Vatican. Hindi po si San Pedro, hindi si Juan. Hindi po si Maria, hindi po si San Lorenzo. Hindi po yung Black Nazarene. Ano po? Hindi po yan. Ang sinasabi lang po na salita ng Diyos, ang tagapagligtas lang, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga po dito, dapat tanggapin po natin ito. Aminin po natin nang walang pagdududa. Amen. Amen po ba? Parang hindi convincing yung amen ninyo. Mamaya po, bibigyan natin ng diin yung salitang amen na yan. Kaya nga, ano po yung sabi ng Acts chapter 4 verse 12? Hindi ba sabi po dyan, salvation is found in no one else. Ano po? For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Yan lang po. Acts chapter 4 verse 12. Kaya po kami dito sa Calvary Temple, lahat po ng mga kapastoran o even yung mga forerunners po, ano po, ang aming itinuturo sa kanila, huwag po natin i-compromise. Pag sinabing compromise, ibinababa mo ang standard ng salita o ng commandments, utos ng Diyos. Amen po ba? Huwag natin i-compromise. Pag kinompromise po natin, ibinababa po natin yung standard. Tinatanggal natin doon sa standard. Amen. Manatili po tayo sa standard ng Diyos. Dito po, sa salita ng Diyos. Amen. Kaya po sa Acts chapter 10 verse 43, ano po ang sabi dito? All the prophets testify about Him that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. All the prophets testify about kanino? Kay Jesus. That everyone who believes, yung naniniwala, kanino? Kay Jesus. Receives, ano po? Forgiveness. Sa Kanya lang po tayo pwedeng magkaroon ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga nagawang kasalanan. Kaya po, ang sabi dyan, forgiveness of sins through His, ano po ang pangalan? Jesus. At wala na pong iba. Pag nangumpisal po tayo, hindi po tayo mangungumpisal sa tao. Dahil ang tao po, may kasalanan din po yan. Lahat po ng ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ho ba napunit yung kortina na napakakapal po? Kaya po nagkaroon tayo ngayon ng rights na dumiretso na po tayo sa ating Diyos. Kapag meron po tayong mga kasalanan, hindi po yun sa tao pa. Dahil ang tao baka po, very interesting yung nakumpisal ninyo sa Kanya. Baka, anong gagawin niya sa inyo? Ikwento niya kayo. Hindi niya kayo i-chismis ikukwento lang kayo. Ano po? Pero gano'n na rin yun. Ano po? Kaya nga, sa Diyos, diretso po yan. Ang pagkukumpisal po natin. Amen po. Sa Hebrews chapter 9 verse 22, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood, for without the shedding of blood, there is no forgiveness. Sa kapanahunan po, sa lumang timaan, kapag ang punong pari po, yung high priest, papasok po sa holy place, may dala-dala pong dugo yan. Ano po? Every year po yan. Pero ang ating Panginoong Jesus, minsan lang niya po ginawa yan. Ano po? Yung shedding of blood. At ito po, napaka-importante nito. Alam po ba ninyo, nakapatak lang ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Pwede niya pong linisin ang 8 billion na kasalanan ng tao. Ganyan po makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, tandaan natin, yung pagdanak, ano po, malalim na salita po to, yung pagdanak o yung pag-agos ng dugo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang sabi dyan? Yan po yung
maglilinis sa atin. At magkakaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang forgiveness po ay isa sa pinaka-best gift ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito po ay matatanggap po natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen po, sa lahat ng kanyang mga... Sino pong nananampalataya? Na sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, pwede po natin matanggap po lahat yan. Amen po. Nabubuhay po tayo sa pananampalataya. Amen. Kaya nga, dito po makikita natin na napakasarap po ng mapatawad ka. Di ba? Hindi ba kung halimbawa po tayo ay nagkasala sa isang tao, pagkatapos lumapit tayo sa kanya, humihingi tayo ng kapatawaran. Kapag pinatawad ka, ipinagkaloob niya yung kapatawaran, ano po yung nararamdaman mo? Hindi ba natanggal yung bigat doon sa puso mo? Dahil pinatawad ka, bati na kayo. Na tuwing magkikita kayo ngayon, magkaharap kayo, kung yan lang ang daan, yan lang ang pinto, hindi ka nahahanap pa ng ibang pinto. Diretso ka na ngayon. Masaya na yung mukha mo. Hindi po yung masaya yung mukha mo, iba naman yung nasa loob mo. Nagmumura ka, galit na galit ka. Iba po yung kapatawaran sa ating Panginoon. Ang Diyos po kapag nagpatawad, burado po lahat yan. Wala na po siyang aalalahanin niya. Kahit na nagkasala ka pa ngayon, hindi niya sasabihin, kanina lang, nagkasala ka ngayon, hihingi-hingi ka na naman ng tawad. Ang Diyos po natin, hindi ganyan. Hindi po niya tayo katulad. Iba ang Diyos po natin. Buhay po ang Diyos natin kapag nagpatawad po siya. Talagang burado na po lahat. Kaya po ang sabi diyan? Ang Diyos po, hindi lang tayo basta pinatawad po. Tayo po ay pinatawad. Ano po yung sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son. Favorite verse din po natin yan. At pag tayo po ay nagsishare ng Word of God, ito po karamihan yung ating verse na ating pong dinadala, sinishare. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yung una po na pinaka-best na regalo ng Diyos sa atin, yung forgiveness. Pangalawa, ang salvation. Tandaan po ninyo, ang salvation po, hindi po natin tinatrabaho. Kahit na po gumawa ka pa ng gumawa ng mabuti, hindi ka pa rin maliligtas. Only by His grace. Ephesians chapter 2 verse 8, na tayo po ay maliligtas. Hindi po yung pinagpaguran po natin, kaya wala tayong pwedeng ipagmayabang Hindi ba? Regalo po yan, na ang kailangan lang po natin ay tanggapin po natin at taus-puso tayong magpasalamat. Dapat grateful po tayo Lagi tayong magpasalamat. Kahit na paulit-ulit po yan sa panalangin natin. Dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ang gusto kasi ng ating Panginoon, yung makasama niya tayo ng walang hanggan. Amen. Yan yung best. Kaya po ang Diyos, ipinagkaloob niya yung bugtong na anak, kaisa-isa niyang anak. Para kanino? Para sa bawat isa't isa po sa atin. Hindi ho ba kayo masaya? O tayo na yung palakpakan ng Ginoo. Kaya po nandito tayo dahil dyan sa ginawa ng ating Diyos. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, for the Lord Himself will come down from heaven. Siya mismo ang ating Panginoong Jesus, bababa po yan. Galing sa langit with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Yung mga namatay po na nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, yung nakalibing sa Holy Mary, sa Lapieta, sa Kutkut, saan pa po yan? Yung doon sa Sapa Libutan,
Ano po? Yung mga naging tapat. Ano po? Sa kanilang pananampalataya, sa ating Panginoong Hesus, kapag bumaba po yan, yung sabi po dito, the Lord, Himself will come down from heaven with a loud voice, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Sila po ang unang tatayo, mabubuhay po. At pagkatapos dun sa verse 17, after that, we who, sabi po dyan, we who are still alive, tayo, sa kasalukuyan po na tayo, na nabubuhay, na naging tapat. Dapat tapat po tayo, po. Hindi po pa-weirdo-weirdo yung ating pananampalataya. Hindi po yung Zimbabwe lang tayo. Tuwing linggo, doon ka lang Kristiyano. Pagkalabas mo dyan sa pinto, hindi ka na Kristiyano. Balik ka na naman sa, sa ugali mo. Tandaan po ninyo yung 2 Corinthians 5:17. Ano po yung 2 Corinthians 5:17? Kung sino yung tao. Kung ikaw ay nakay Kristo na. Ano ang dapat? Yung luma mong pagkatao, wala na yan. Yung bagong pagkatao mo, yung pinagkaloob ni Kristo sa iyo, dapat yan po yung ipinamumuhay mo. Yan yung nakikita sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ano ang sabi dyan? After that, pagkatapos pong tumayo, nabuhay po yung mga patay, ng tunay na mananampalataya, tayo naman po. We who are still alive and are left will be caught up. Ito po yung rapture. Yung rapture po, magsasalubong po tayo sa air. Iba po yung second coming. Yung second coming, sa lupa po yan Hindi po natin tatalakayin yan, mahaba po yan. Kaya nga po, sabi, caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Amen. Ito yung best gift po ng ating Panginoon. Kaya nga po dapat yung salvation po natin, inaalagaan natin yan pinoprotektahan natin Hindi po yung nakinig ka ng salita ng Diyos ngayon, maya-maya, pananakaw mo kay Satanas dahil ang trabaho niya, steal, kill, destroy. Dapat binabantayan po natin yung ating salvation. Wino-work out po natin. Hindi po tayo pa-tsamang-tsamang, pa-chill-chill sa ating salvation. Lalo na po sa panahon po natin ngayon na napakarami po ng mga katuruan na binabaloktot po nila ang salita ng Diyos. Para lang yung love, maranasan nila sa sarili nilang definition, sa kagustuhan po nila. Yung LGBTQISQ, paano nila dinidefine ang love? Lust. Laman. Hindi po ayon doon sa love ng Diyos, sa definition ng Diyos. Ano ba yung love ngayon na nakikita po natin? Napakauso po yung mag-boyfriend and girlfriend pa lang. Ginagawa na nila yung ginagawa ng mag-asawa. Yan po ang takbo ng ating bansa, ng ating mundo ngayon. Kaya nga sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, of our mind. Amen po ba? Kaya nga po dito makikita natin, ang gusto talaga ng Diyos, makasama niya tayong forever, eternity. At nasa sa inyo po yan. Yung lagi ko pong nababanggit na quotation, life is not a series of chances, it is a series of choices. Choice po ninyo. Yan. Kahit po napakaganda pa ng message na maririnig ninyo dito sa harapan, linggo-linggo, kahit from Monday to Sunday po, nasa sa inyo pa rin yan. Kung paano po ninyo tatanggapin, paano ninyo bibigyan ng importansya, paano po ninyo ipamumuhay ang mga salita ng Diyos. Dapat po yan nagmamanifest, araw-araw po yan. Hindi lang every Sunday. Amen po ba? From Monday, 24/7, hanggang pong Sunday, 24/7, nagmamanifest ang salita ng Diyos. Amen po. Para ito pong sinasabi rito sa 1 Thessalonians na ito, yung caught up, yung pong rapture, makasama po tayo dito. Amen. Hinahangad ho ba ninyo yon?
Dinidesire ba ninyo? Pinapangarap po ba ninyo na makasama po natin ang ating Panginoong Jesus doon sa air? Ano po, ang ganda siguro nun, no? Mararanasan natin yung buhay ka. Ano po, lumilipad ka. Tapos sasalubungin mo siya. Siguro, gagagatangan kanita, ne? Kaya na, ne? Kasayang-kasaya siguro kanita. Po siguro, talagang masayang-masaya. Kaya nga, ito po yung kapag ina-acknowledge natin itong pinaka-best, pinaka-mabuting pag-ibig ng Diyos na inaalay niya po sa atin, dapat lang tayong maging grateful. Amen. Kaya yung forgiveness at saka salvation, tandaan po niyo, ito po yung kahangahangang regalo ng Diyos, no? Sa atin po sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Alam po ninyo, kapag ito po yung ginagawa natin, ina-acknowledge natin, lagi nating inaalala, lagi inaamin natin sa ating sarili, Lord, salamat po. Salamat. Salamat sa pinaka-best na pag-ibig mo, Lord. Yung salvation, Lord. Salamat po. Yung forgiveness, salamat po, Lord. Wala na tayong sasabihin kundi salamat, salamat, salamat. Salamat sa ating Panginoon. So John chapter 1 verse 12, ang sabi po dyan, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Sino lang po yung pwedeng may karapatan na tawagin o maging children of God, anak ng Diyos? Sino po? Yun lamang pong tumanggap at yun lang pong sumasampalataya. Kanino? Ay Jesus. Amen po. Maliwanag po ba sa atin? Ayan po, nakaragulo. Babasa tayo po yan. Alaya pong binggit ken kang Maria. Alaya pong binggit ken makakalulo. Maliwanag po ba sa atin? Hindi po tayo nagmamak. Kung ano yung standard, ano ang katuruan, ano ang salita ng Diyos, yun lang po ang ituturo natin. Hindi natin i-compromise kahit na magalit pa sila. Amen po ba? Kapag kinompromise po natin, meron kang problema. Sabi nga po ng aming senior pastor, huwag nating gagawin na na magaan, ang salita ng Diyos para tanggapin lang ng tao. Kung ano yung nakasulat, kung ano ang salita ng Diyos, yun po ang ating ipapangaral, yun po ang sasabihin natin. Amen po ba? Nagkakaintindihan po tayo. Huwag na huwag po ninyong i-compromise. Dahil nung minsan po ako ay nagpo-funeral, sabi ng Holy Spirit sa akin, sabihin mo, kung hindi itong namatay na ito, kung hindi niya tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas niya, Panginoon at tagapagligtas, diretso siya sa impyerno. Alam po ninyo, talagang natakot po ako doon. Kasi po kung saan ako nagpo-funeral, marami pong doon. Balo yun na kanita. Lord po, tapo pa mo ganda ako. Sabi ko, Lord, baka po ako ay batuhin. Baka po ako ay suntukin dito. Korso na dahanda ako pagkatapos ng Pero ang lakas po ng Holy Spirit, ng conviction, sabihin mo. Gagalgal ko putod. At hindi ko po alam kung paano ko sasabihin, Lord, ikaw na po ang bahala, sabi ko. Pero sinabi ko, alam po ba ninyo, kung meron pong nag-share dito, kung meron pong nagpahayag sa salita ng ating Panginoon, kung pinatanggap niya itong si Kuya bilang Panginoon at tagapagligtas niya, pupunta po ng langit. Kasama po ng Creator niya. Pero kung hindi, sorry to say po, impyerno siya. Doon pa lang po ako na-release. Nung sinabi ko, tinitingnan ko po yung mga tao. Po tating mapikon. Pero wala naman po. Kung ano po yung pinagagawa ng Diyos sa atin, sumunod lang po tayo kahit hindi natin alam. Dahil yung pinapagawa niya, siya pa rin ang magbibigay ng solusyon doon, ng kasagutan. Ang kailangan lang natin, sumunod po tayo. Amen po ba?
Kaya nga, ang may karapatan lang na pwedeng maging anak o tawagin mo na anak ka ng Diyos, yun lang pong tumanggap kay Jesus, yun lang pong sumampalataya kay Jesus. At wala na pong iba. Amen. Sa 1 John chapter 3 verse 1, see how very much our Father loves us. Nakikita ba ninyo, nadadama ba ninyo, kung paano tayo kamahal, minamahal ng ating Ama, sabi po dyan, for He calls us His children. Mas blessed nga tayo sa mga anghel. Ang mga anghel, hindi po sila tinawag na anak ng Diyos. Tayo lang. Dahil tayo ang pinaka-importante. Tayong mga tao, napaka-importante po natin sa Diyos. Kapag binabalikan ko po yung nangyari sa Garden of Eden, ang ating mga ninuno, si Eva at si Adan, sila na nagkasala. At pinalayas sila sa Garden of Eden. Pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para si Eva at si Adan at ang kanyang lahi, tayo yon, para hindi tayo dumiretso sa impyerno. Pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yan po yung pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Tayo na nga nagkasala, pero siya pa rin ang gumawa ng paraan para hindi po tayo lubusang mapunta sa impyerno. Kung hindi po niya ginawa yon, lahat tayo impyerno. Sigurado po yan. Pero dahil lang sa pagmamahal ng Diyos, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. At ngayon, pinatawad tayo, meron tayong kaligtasan, tinawag pa tayo ng, anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi, and that is what we are. Kung ano tayo. Hindi who we are, what we are. But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. They don't know the truth. Hindi nila kilala si Jesus. Kaya may trabaho po tayo na dapat ipakilala natin si Jesus sa kanila. Lalong-lalo na ang mga membro ng ating mga kanya-kanyang pamilya. Mga relatives, mga cousins po natin, mga tito, tita po natin, mga pamangkin po natin, mga apo po natin, mga kapitbahay natin, mga kaibigan po natin. Yan po yung trabaho natin, yung Great Commission po. Amen po. Kawawa po sila kapag hindi nila nalaman ito. You can receive and experience these three wonderful gifts of forgiveness, salvation, and sonship from God's love if Jesus is your true Lord and Savior. Amen. Hallelujah. Pangalawa po, you can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ if you, trust in His wonderful promises. Trust. Magtiwala po tayo doon sa mga kahangahangang mga pangako po ng ating Panginoon. Ang Hebrews chapter 11 verse 1, dinefine niya po ang faith. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano po ba yung now faith is the substance? Ano po yung substance dito? Yung sustansya. Ng pananampalataya po. Kaya nga po, tayo po, naniniwala po tayo na ang ating punong pastor, pinagaling na po siya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kahit na po yung nakikita natin sa kanyang personal na yung karamdaman, paano pinagaling ng Panginoon ang aming senior pastor? Nagda-dialysis pa? Yan po nga yung sinasabi dito, faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Pero dinideklara po natin na magaling na ang ating senior pastor. Kaya nga inabot niya yung 19 years dahil doon sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, pinagaling po siya. Lagi niya po sinasabi sa amin, ang nagda-dialysis hindi po umaabot, madalang na po, nalampasan nila yung 5 years. Pero siya, 19 years na dahil sa pananampalataya niya at sa pananampalataya natin na alam po natin, pinagaling na siya ng ating Panginoon. Even po sa ating lahat, anuman po yung ating kahilingan sa ating Panginoon,
Manampalataya ka kahit na wala pa dyan. Ano po? Nandyan na yan. Yan ang sinasabi po ng pananampalataya, yung definition ng pananampalataya. Nandyan na yan. Ano po? Kung nung Sabado po, bukas, sabi natin bukas, Lunes, dumating po yung mga manananggal sa inyong bahay. Ano po, yung kulay pink. Ano po? Bago po na alas 11, babalikan ko kayo, dapat bayad na po yan. Manampalataya ka? Kung hindi pa bayad yung ilaw mo, kung hindi pa bayad yung renta mo, kung hindi pa bayad yung tubig mo, kung hindi pa bayad yung tuition ng mga, manampalataya ka lang, nandyan na yan. Pinagkaloob na ng Diyos. Amen po, ang kailangan mo lang, panghawakan mo ng mahigpit, may katatagan ng iyong pananampalataya. Amen po, trust in His wonderful promises. Ano po? Sa Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8, ano po ang sabi dito? But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Sino daw po yung mga pinagpala? Sino po yung pinagpala? Yung mga nagtitiwala. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Whose confidence, yung kanya pong kumpiyansa, yung kanyang tiwala, na kanino? Kay Jesus. Amen. Yan po yung salita. Yan po yung standard. Amen po ba? Huwag ninyong ibababa yan. Hindi po. Huwag ninyong ibababa. Pag binaba ninyo yan, kay sino yung nakamotor kasi? Si Bombay. Yari na kayo dyan. Binaba na po ninyo yung standard. Umalis na kayo doon sa standard. Alam po ninyo, maraming nagpatotoo dito. May kailangan siya ng pera, nanalangin siya ng gabi, pagkatapos tinulugan niya. Dahil nga nagtiwala siya sa pangako ng ating Panginoon. Kinabukasan yung hinihingi niyang pera, nandyan na, nabayaran niya yung kanyang, dapat bayaran. Maniwala kayo at hindi, nangyari po yun. Kung kayo po ay pumupunta, nag-a-attend ng PUS, yung every Wednesday. Yung prayer meeting po natin, marami pong patotoo dyan na maririnig po ninyo kung paano sila nagtiwala. Even yung mga nag-a-apply ng trabaho, ayaw nilang i-compromise yung Miyerkules, yung Saturday o kaya yung Sunday, tatamaan po yan doon sa malaking sahod na binibigay po sa kanila ng trabaho, pero hindi nila tinanggap. Ang gusto nila, ang kahilingan po nila, yung hindi tatamaan yung Wednesday o kaya yung Saturday o Sunday, yung pagmiministry nila sa ating alam po ba ninyo ang nangyari? Pinagkalooban sila ng Diyos doon sa gusto po nila at higit pa na mas malaki pa ang sahod doon sa nauna. Yan po yung pangako po ng ating Panginoon. Trust lang ang kailangan po natin. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen po ba? Kaya nga, dito anong sabi ng verse 8? They will be like tree planted by the water and sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fail to bear fruit. Inahantulad po tayo kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, kumpiyansa, yung tiwala natin ay nakasandig, nakalaan sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay katulad ng isang puno, isang halaman na katanim sa tabi po ng batis, sa ilog. Ano po ang sabi diyan? Yung ugat niya palalim ng ganyan. Pumunta po kami sa isang lugar sa Porac at meron pong isang falls doon. Meron pong halaman doon na nasa itaas po. Siguro ganyan po kataas. Tapos yung ugat niya po ang lalim. Ito po yung sinasabi dito, that sends out its roots by the stream. Tapos po kung saan kami naliligo, nandoon yung kanyang ugat. Kaya sariwa tong halaman na ito. Yung leaves niya green. Kaya nga po ang sabi dito, it does not fear when heat comes. Hindi siya natatakot. Hindi tayo matatakot na kahit po anong mga problema, mga pagsubok ang ating pagdaraanan, kapag tayo po ay nakaangkla, tayo po ay nagtitiwala sa mga kahangahangang mga pangako ng ating Panginoon, hindi po tayo kahit kailan mag-aalala.
Amen po ba? Alam po natin merong isang Diyos na nandito lagi nating katabi, nakaantabay po sa atin. At ibibigyan niya ng kasagutan ang ating mga kahilingan. Ano po ang sabi? Its leaves are always green. It has no worries. Hindi siya mag-aalala sa isang taon. Ano po ng tagtuyo at never fails to bear fruit. Mamumunga ka pa. Mararanasan mo ang kabutihan ng katapatan ng Diyos. Dahil ang kanyang mga promises ay totoo po yan. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sa Isaiah chapter 26 verse 3, ang sabi po dito, you will keep in Him in perfect peace, whose mind is stayed on you because He trusts in you. Pakisabi nga po yung trust. Yan lang po ang dapat nating gawin. Trust, manampalataya, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Dapat po nakafix yung ating kaisipan. Kanino? Kay Jesus. Sa kanyang mga promises. Amen po. At tayo po ay magtiwala. Ito po yung nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa't isa sa atin. The peace that transcends all our understanding will guard our heart and mind in Christ Jesus. Sa Ephesians chapter 4 po yan. Amen po ba? Yan po yung kapayapaan na hindi maibigay ng mundo. Even si Elon Musk na hindi na po siya bilyonaryo ngayon, trilyonaryo na po siya ngayon. Ano po? Pero ano ang nangyari? Yung pamilya niya ayaw niyang parang kilalanin si Elon Musk na tatay niya. Bakit? Kasi daw wala na siyang panahon sa kanya. Trilyonaryo ka, pagkatapos ganun ang pamilya mo. Ano po? Walang peace, walang kasapatan. Iba yung kahit na milyon lang ang pera mo, may Kristo ka pa rin. Ano po? Payapa ka. Yung milyon na yan, hindi po mauubos yan. Ano po? Alam niyo kaya tayo pinagpapala ng Diyos? Ano po? Kaya tayo pinagpapala, dapat? Maging pagpapala. Hindi po tayo magiging sakin. Hindi nakasara yung ating kamay. Kapag sinabi ng ating Panginoon, katulad po nung minsan, sabi ng Panginoon, i-bless mo rin nga dwa. Sabi niya, Lord, titipunan ko po rin, pamahid suluya ako. Bless mo lang. Binless ko po. Ala pa man pong kapit ng oras at yun yung kapalit. Ingkay na. Maniwala po kayo at hindi. Edo ko po mamanipulate, edo ko bubulahan. Totoo po, kapag sumunod po tayo sa ating Panginoon, laging may blessing po yan. Amen. Kaya nga po, you will keep, sabi ng Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ang sabi po dito, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us, sa atin po, to the glory of God. Tinignan ko po kung gaano karami ang promises ng ating Panginoon. Ang sabi po doon sa nabasa ko, more than 8,000 plus ang promises ng ating Panginoon. Ang 8,000 plus na promises ng ating Panginoon yan ay yes kay Kristo. Lord, dahil po kumbinsido, nagawan mo yung promise mo, Karel. Tandaan po niyo, lahat ng pangako ng Diyos, gagawin niya po. Tutuparin niya po yan. Kaya nga, yes, in Christ At tayo po, alam po ninyo na ang ibig sabihin ng amen? Ano pong ibig sabihin ng amen sa inyo? Hindi lang po natin ito sinasabi. Kaya nga po kaming mga pastor, o kaya kung sino nagli-lead po dito, kapag sinasabi po nila, sabihin ninyo, amen. Amen. Kaya nga po, ano ang sabi dyan? Yung firm, yung talagang may makatatagan po yan, totoo po yan. Totoo naman talaga ang promise ng ating Panginoon, di ba? Faithful? Konti lang yung nag-amen. Ano po? Tandaan po ninyo, pag sinabi nating amen, yan po yung strong agreement. Talagang matibay, matindi yung ating pananampalataya, paniniwala na yung mga promises ng ating Panginoon ay gagawin niya, tutuparin niya sa buhay po natin. Yan po yung ibig sabihin ng amen. Ano po? At ano pa yan? Mangyari nawa.
Yan po yung ibig niya pang sabihin yan. Mangyari nawa. Kaya po, dapat sumasagot kayo ng amen. Katulad po, pag binasa natin ang salita ng ating, dapat may amen dyan eh. Dahil salita ng Diyos yan eh. Pinasulat lang kay Pablo sa 2 Corinthians. Ano po? Naunawaan ho ba natin? Thank you, Lord. Lagi po ang pangako po ng ating Panginoon, lagi pong yes yan. Sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Amen. Pangatlo po at huli, yung isa sa best sa pag-ibig ng ating Panginoon na ating pong nararanasan o mararanasan kung ginagawa po natin, abide in His love every day. Ang ano po yung abide? Ang kahulugan po ng abide sa Greek ay meno. Ang ibig sabihin niyan means to stay, remain, live, dwell, endures. It's about being in a state that starts and keeps going. No expiry date needed. Amen po ba? Walang expiration po yan. Ano? Yung love, yung pag-a-abide po natin sa ating Panginoon, sa pag-a-abide po natin sa Kanyang pag-ibig. Hindi po pwede yung, Lord, pagkatapos ko pong nagsimba ngayong umagang ito ng first service, okay lang po ba na iba namang love? Ang sabi po diyan, manatili tayo sa love ng Diyos. Hindi doon sa gusto mong love. Hindi doon sa lust of the flesh. Amen po ba? Manatili tayo everyday, 24/7. Ano po? Sa pag-ibig, sa pag-ibig po ng ating Panginoon. To abide is to settle in, to let roots dig deep. Sabi po diyan, it's about remaining, staying, living, dwelling, continuing, enduring, being present, standing firm, tarrying, waiting it out, and holding it on tight. It's a vibe of steadiness and trust. Amen. Sa Tagalog, manatili, manahan, tumira, sumunod, tiisin, maghintay, magpakatatag tayong lahat. Amen po ba? Tagalog na yan, ha? Nauunawaan naman po natin siguro yan. Hindi lang siguro, dapat. Ano po? Salita na natin yan. Kaya nga sa John chapter 15, verse 10 to 11, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. If you keep my commandments, you will abide in my love. Ano po? If you will, sabi po dyan, endure, dwell, live, remain. Sabi, in my love. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Paano po tayo mag-a-abide? Paano tayo magre-remain sa Kanyang love? Ayan po yung unang sentence po. Kung ikikip mo ang Kanyang commandments. If you keep, His commandments, nag-a-abide ka. Dapat manatili ka dyan sa mga kautusan niya. Kaya nga po, doon sa akin, nung akin pong minemeditate yung standard ng ating Panginoon, yung salitang, ano ba to? Compromise. Sabi ko, antindi nito. Madalas po sa atin. Para lang mapasunod lang natin, maakit lang natin, kino-compromise natin ang salita ng Diyos. Ano po? Dapat hindi. Yung standard niya dapat. Amen. Kaya nga po dito, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments. Siya po yung naging magandang modelo, ang ating Panginoong Jesus. Sinunod niya po, ipinamuhay niya. Lahat ng pinag-uutos ng Ama sa Kanya, ginawa niya. Nanatili siya doon. Nag-abide po siya doon. And abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy, upang yung aking kagalakan, sabi po ng ating Panginoon, be in you. Tingnan po ninyo.
Ito yung pag-ibig ng Diyos, yung best niya, gusto niya. Kung ano po yung kagalakan na meron siya, dapat tayo rin ay maranasan din po natin, matanggap natin. And that your joy may be full. Hindi lang pusam, hindi lang ilan, full, kabuuan. Buo ang gusto ng Diyos na maranasan po natin yung kagalakan na naranasan din po niya. Kaya nasa sa atin po yan. Humingal ako. Panagalang ko na yung oras. Sa Romans chapter 8, verse 35-39, who shall separate us from the love of Christ? Sino nga ba? Sino po ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, verse 36, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Ito po yung sinasabi ni Paul. Sabi niya, araw-araw, sabi niya, aming hinaharap yung kamatayan. Sabi niya, all day long we are considered. Nakakonsidera kami na parang tupa na slaughtered, yung kinakatay. 37. Ano ang sabi niya? No! Hindi! Sabi niya, all these things we are more than conquerors through Him who loves us. We are more than conquerors. Kahit na ano bang problema yan, kahit na ginawa ka pang patsimbag ni Satanas, tandaan mo ito, no! Sabihin mo, Satanas, wala yan. All these things, ako ay more than conqueror. Ipamukha po natin kay Satanas, ako, tatakot kayo. Dahil po binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon. Luke chapter 10 verse 19, God has given us the authority to trample on snakes and scorpions to overcome all the power of the enemy and no one will harm us. Amen po ba? Kaya nga, ipamukha natin sa Kanya. Ako tatakot. Noon pa man, talo na siya eh. Wala na siyang kapangyarihan. Kaya lang siya nagkakaroon ng kapangyarihan sa atin. Pinahihintulutan kasi natin. Hinahayaan natin na makakilos siya, makagawa siya sa buhay po natin. Pero kung hindi natin siya pahihintulutan, meron tayong baluti. Ephesians chapter 6. Amen po. Yung baluti ng Diyos, ganyan ang gamitin po natin. Ano po ang verse 38? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. Verse 39, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Yan po, yung dapat lagi tayong nananatili sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Araw-araw. Amen. Kaya nga, napakasarap po yung maranasan po natin, kilanlin po natin, i-acknowledge natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Para maranasan po natin yung pinaka-best, best of the best. Yung pag-ibig ng ating Panginoon. We can experience the best of God's love through faith in Christ if we continue to abide in His love by being obedient to Him. Kaya nga po yung sa ating anniversary t-shirt, ano po yung sa anniversary t-shirt natin, nakasulat sa t-shirt po natin, to believe is to obey. Naniniwala ba kayo, nananampalataya ba kayo na ang mga promises ng ating Panginoon ay laging yes? Amen. Amen. Mag-obey lang po tayo at mararanasan po natin yan. Marami pong pagkakataon. Kagabi po nabigay ng illustration po ng ating punong pastor. Kapag kami po ay nakikipag-meeting, noon po, yung sasakyan po ni Pastor Manny, lalo na po yung sasakyan ni Pastor John, yung Ampra, pag minanay humupo yan, kahit na ayaw mo pong lumaki yung muscle mo, lalaki yung muscle mo. Po. Kasi po, power steering, steering wheel po. Talagang yung lakas mo, ilalagay mo doon sa manubela para maiipa-ikot mo. Pero, alam po ninyo,
Dahil, ang sabi namin, darating din yung panahon, yung tinakda ng Panginoon. Kapag ina-acknowledge mo yung mga promises, yung kabutihan ng ating Panginoon po, hindi pwedeng hindi niya gagawin yan sa iyo. Magkakaroon din tayo ng sasakyan ng ganyan. Nauna po si Pastor Manny. Sunod-sunod na si Pastor Jun. Ako, si Pastor Jack. Yan, latest, si Pastor Jack. Run the race. Iya kanya di Kuya. Race itang kayo. Toyota race. Run the race. Si si Pastor Joshua, by your dreams. BYD. Sa akin po, hindi build yun eh. Hindi mo naman magagawa yun eh. By your dreams. Bilhin mo yung iyong pangarap. Kaya ngayon po nakita namin, nasa perfect time po yan ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin, magtiwala po tayo sa kanyang mga pangako. I-acknowledge natin. Okay? Mag-review na po tayo. Experience the best of God's love through faith in Jesus Christ. Una po, number 1, acknowledge Him as Lord and Savior. Pangalawa, trust in His wonderful promises. Pangatlo, abide in His love every day. Obedience equals abiding in God's love equals experiencing His best love through faith in Christ. Obedience. Obedience lang po ang kailangan natin dito. Amen po. Amen. Kaya nga po sa umagang ito, salamat po sa salita ng ating Panginoon. Kung paano po natin ngayon, lalo pang nauunawaan, kung paano po natin ma-experience, maranasan, yung pinakamabuti, yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Mangyayari po yan. Nasa sa inyo po yan. Alam ko po tayong lahat, gusto natin. Gusto natin yan. Yung love ng ating Panginoon, nasa sa atin po yan. Nasa desisyon po ninyo yan. Kaya po ngayong umaga, tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan, Holy Communion. At habang tayo po ay pinagsisilbihan ng mga communion answers at inaawitan po tayo ng mga worship team po natin, tayo po mismo alam natin kung ano ang puso po natin sa harapan ng Diyos. Gusto po ninyo maranasan yung the best sa God's love, nasa sa inyo po yan. Piliin po niyo yan, hindi po kayo manghihinayang. Lord, I come to you